Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Sa kasalukuyang panahon ng mabilis na pagbabago sa larangan ng teknolohiya at depensang pandagat, hindi na maikakaila ang malaking pag-unlad na naabot ng hukbong dagat ng Pilipinas. Mula sa mga lumang patrol boats na may limitadong armas, patungo sa makabagong mga sasakyang pandagat na may kakayahang umatake sa mga target na malayo sa paningin. Nagbago na ang doktrina at estratehiya ng bansang arkipelago na kinabibilangan ng mahigit 7,000 isla. Isa sa mga pangunahing ehemplo ng pagbabagong ito ay ang pagdating at pagpapatibay ng mga multi-purpose attack craft at Acero-class fast attack interdiction craft. Sa kabila ng kanilang maliit na sukat, ang mga barkong ito ay hindi na lamang limitado sa mga baril o kanyon. Sa halip, sila ngayon ay armado ng Spike AR, Extended Range, Wire-Guided Missiles at Spike and Loss, Non-Line of Sight, Fire and Forget Missiles, mga makabagong sandata na kayang sumalakay sa mga target na hindi direktang nakikita. Ang ganitong uri ng armamento ay partikular na epektibo sa isang bansang tulad ng Pilipinas, kung saan ang heograpiya ay nagbibigay ng natural na panangga at estratehikong abanteng posisyon para sa mga swarm tactics o sabayang pag-atake mula sa maraming unit. Gayunpaman, ayon sa mga impormasyong nakalap ng Bonds QPH, tila hindi pa dito nagtatapos ang potensyal ng Acero-class. Batay sa disenyo nitong Shaldag Mark V mula sa Israel Shipyards, may kakayahan pa itong isama ang Sea Breaker, isang modernong cruise missile na itinuturing na game changer sa larangan ng naval warfare. Sa mga pag-uusap sa mga opisyal ng Israel Shipyards sa ADAS 2022 at 2024, kinumpirma na ang Shaldag Mark V platform ay kayang magdala ng 2 Sea Breaker missile. Bawat isa ay may abot na hanggang 300 kilometro. Ito ay isang napakalaking pagtalon mula sa kasalukuyang armamento ng Acero-class at maaaring magbigay dito ng kakayahang lumampas pa sa mga pangunahing barko ng Navy pagdating sa strike range. Ang Sea Breaker ay hindi ordinaryong missiles. Kayang tumarget nito ang parehong mga barkong pandagat at mga target sa lupa, kahit na ang mga ito ay gumagalaw o may mataas na maneuverability. Bukod pa rito, ito ay may advanced na guidance system at kayang makaiwas sa electronic jamming, kaya't ito'y mahirap pabagsakin. Sa bigat nitong 400 kilo, mas magaan ito kumpara sa mga tradisyonal na anti-ship missiles tulad ng Harpoon, na may timbang na higit 750 kilo, at Sea Star, na humigit kumulang 1 tonelada kasama ang canister. Kaya't napakaangkop nito hindi lamang sa mga maliliit na barko tulad ng Acero-class, kundi pati na rin sa mga land-based launcher, at maging sa mga eroplanong pamilitar. Sa kasalukuyan, 4 sa mga barkong Acero-class. BRP Nestor A0, PG-901. BRP Lolinato Tuong, PG-902. BRP Jenner Tinangag, PG-903. At BRP Domingo de Luana, PG-905. Ay hindi pa rin nabibigyan ng Spike and Loss missiles. Dahil dito, lumalakas ang paniniwala na maaaring ang mga barkong ito ang unang mapagkalooban ng Sea Breaker system kung ito ay maisasama sa mga darating na procurement plans. Ang hakbang na ito ay magbibigay sa mga fast attack interdiction craft ng kakayahang makipagsabayan sa mga mas malalaking barko ng mga bansang may advanced na navy, isang napakalaking tagumpay para sa Pilipinas. Samantala, isang mahalagang kaganapan ang inaasahang maganap sa mga susunod na linggo. Ang paghahatid ng huling unit ng Acero-class, ang PG-910, na bahagi ng kontratang nilagdaan noong 2021. Ibinahagi kamakailan ng Israel Shipyards Limited. Sa kanilang opisyal na LinkedIn account ang larawan ng PG-910 habang isinasagawa ang isang formal na tour para kay Dr. Ron Tomer, Pangulo ng Manufacturers Association of Israel.
Ito ang huling barko sa ilalim ng unang batch ng Acero-class fast attack interdiction craft na naglalayong palitan ang mga lumang patrol boats ng Navy. Simula noong 2022, ang Acero-class ay tumanggap ng matataas na papuri mula sa Philippine Navy. Dahil sa mahusay nitong performance, bilis, firepower, at adaptability. Bilang produkto ng Horizon 2 phase ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program, ito ay naging simbolo ng bagong henerasyon ng mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Ngunit habang papasok na ang bansa sa Horizon 3, may mga senyales na tinitingnan ng mga defense planners, ang posibilidad ng bagong plataporma para sa susunod na yugto ng Fast Attack Interdiction Craft Acquisition. Ito'y nagbabadya ng tinatawag na Battle of the Missile Boats, kung saan iba't ibang bansa at kumpanya ang mag-aalok ng kani-kanilang teknolohiya sa Pilipinas. Ang magiging pamantayan sa pagpili ay hindi na lamang limitado sa presyo o sukat. Kailangan ng kombinasyon ng makabagong teknolohiya, mataas na reliability, mababang maintenance requirements, at higit sa lahat, matinding lethality. Kung magpapatuloy man ang paggamit ng Acero-class o mapalitan ito ng panibagong modelo, mananatili itong mahalagang hakbang sa pagbabagong anyo ng Philippine Navy. Hindi rin natin dapat kalimutan ang kasaysayan. Bago pa man dumating ang Acero-class, ang pangunahing puwersa ng Navy sa kategoryang ito ay ang Tomas Batilo-class, mga barkong ibinigay ng South Korea noong kalagitnaan ng dekada 90. Hanggo sa kilalang Chamsuri-class, PKM, patrol boats ng South Korean Navy, ang 8 unit ng PKM-200 ay naging gulugod ng ating coastal defense sa loob ng halos 3 dekada. Formal na inalis sa serbisyo ang huling mga unit nito noong 2021. Sa South Korea, bagamat unti-unti nang pinapalitan ang mga Chamsuri class ng mga makabagong plataporma, tulad ng PKMR, Chamsuri, 211, at PKG, Yeonyeongha class, marami sa mga luma ay patuloy pa ring ginagamit, patunay sa tibay at kahusayan ng kanilang disenyo. Kahit sa edad, ang mga ito ay patuloy na nagsiserbisyo ng may dignidad at karangalan, isang pamana ng disenyong tumagal sa hamon ng panahon. Para sa Pilipinas, ang paglipat mula Tomas Batilo tungong Acero ay higit pa sa teknikal na pagsasaayos. Isa itong malalim at sistematikong pagbabago sa estratehiya ng ating depensang pandagat. Hindi na tayo limitado sa simpleng coastal patrol. Ang bagong direksyon ay patungo sa high-speed interdiction, precision strike, at network-centric warfare, mga konseptong hindi na lamang theoretical kundi aktwal na bahagi ng ating operasyong pandagat. Sa huli, maging ang Acero-class man ang magpatuloy sa hinaharap, o kung papalitan ito ng mas makabago at mas lethal na missile boat, isang bagay ang tiyak. Handa na ang hukbong dagat ng Pilipinas na harapin ang hamon ng makabagong digmaan sa dagat, mabilis, matalino, at lubhang mapanganib.